Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, ang isyong pag-uusapan natin dito ngayon ay yung pass-through fee ng ipatatanggal muna to ni President Marcos. So ito magandang balita to. Magandang move tong ginagawa ni President Marcos sa discarding ito. So panoorin po natin ito. Pinatitigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniningil ng mga LGU ng pass-through fee sa mga sasakyang nagde-deliver ng mga binebentang produkto. Layo niyang mapabilis ang paghahatid ng mga produkto sa mga pamilihan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Pinasususpinde ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lokal na pamahalaan ang pagkolekta ng pass-through fees sa lahat ng mga sasakyang nagde-deliver ng mga goods at merchandise. Base sa Executive Order No. 41, bawal nang humingi ng pass-through fees o toll charge sa mga sasakyang maghahatid ng mga produkto na dumaraan sa national roads at local roads na hindi ipinagawa o pinondohan ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ito ang mga LGU na wag nang maningil ng sticker, discharging, delivery, market, entry at mayor's permit fees sa mga sasakyang nagdadala ng goods at dumaraan sa local public roads kahit pa ito ay pinondohan. Alam mo bakit ko nagustuhan tong part na to? Dumuduterte siya. Ha? This is something na not a popular decision. Why? Marami kang mababangga dito. Alam mo naman yung mga lugar-lugar diyan na naniningil. Ang dami niyan eh. Yung naniningil na pagdadaan ka sa lugar nila, na sabi ko nga, parang gobyerno naman nagpagawa nito. Bakit kailangan nyo singilin porket nandun yung subdivision nyo, village nyo, may mga ganun eh. Diba? This is not a popular decision. Although, sa akin, sa tingin ko, sana sa lahat. Kaya lang, siguro ko. Dito tama si Banat Bay, di ba? Maraming talagang masasagasaan dito sa batas na inaano ni President Marcos. Unang-una sigurado LGU. Siyempre magkano mawawala sa kanila dyan. Siyempre tax din yan. So talagang medyo maraming tatamaan sa direktiba nito ni Pangulong Marcos. Pero good job na rin yan. Tama nga si Banat Bay. Medyo dumuduterte yung mga diskartehan niya ngayon. Compromise na din, di ba? Compromise na din na para naman hindi mawalan ng kita yung kung sino mang kailangan kumita dyan na mga subdivision, village o di sino mang mga LGU. Ang sinabi lang, yung mga nagdadala lang ng mga basic foods delivery, di ba? Alam ko kasama dyan yung mga food delivery. Kasi kawawa nga naman eh. Tama na naman eh. Mantakin mo malaking bagay yung pagsisingil nila ng ganun. 'Di ba? Sa mga food delivery o delivery truck na yung mga delivery for may uncle diyan doon, may 7-Eleven, 'di ba? May mga truck 'yon. Yun dapat talaga dapat hindi na sinisingil para hindi nga naman tumaas yung presyo. This is a good move by the president. Sorry pero pasensya na kung gusto nyong batikusin ko si Marcos, pero this time tama yung ginawa niya. Kaya natuwa ako dito. Malaking bagay ho ito para sa ekonomiya natin. Kasi tama nga naman, bababa yung cost of expenses ng mga kumpanyan to. Siyempre, di na sila magbabayad ng mga ganyang fee. Yung mga toll fee, mayor's permit, medyo malaki yung mawalang babayaran ng mga kumpanya. So, ibabawas yun sa cost of sa expenses nila. So, medyo malaki yung posibilidad na bumaba yung presyo na binibenta nila, di ba? So, sino ba mas makikinabang dito? Siyempre, yung mga mamamayan. Dahil nga naman, mumura yung bilihin, so, ma-afford na, di ba? So, magandang move nga to. Pero, sana nga, wag lang nating batikusin yung isang tao kung medyo kumakampi. Hindi naman kumakampi. Kailangan talaga palakpakan natin kapag yung ginawa ay tama. So, tama rin sinasabi ni Banat Bay. Hindi porkit naman na number 1 siyang kritiko ni Marcos, puro kritiko na lang. Kung may ginawan maganda, edi palakpakan natin. Maaaring akala ninyo 10 pesos o 20 pesos lang yan. Malaking bagay ho yan. At ipinagawa ng LGU. Batay sa EO, malaki ang epekto ng pass-through fees sa logistic costs o gastos ng mga nagde-deliver na karaniwan namang ipinapasa sa mga consumer. Ang resulta, mataas na presyo. Alam mo, sana lang
sana isama dito yung ano, ewan ko lang kasi hindi masyadong define. Pero sana isama dito yung mga NLEX, SLEX, di ba? Hindi yung mga Grab na NLEX. Yung mga, alam niyo may bit-bit na mga gulay, may mga bit-bit na prutas. Pag sinama ito, malaking bagay ho ito. May mga bit-bit na bigas. Dapat nga, dahil meron tayong problema sa ekonomiya, mukhang ganun ata ang pinupunto nitong itong order ng ating presidente, di ba? Sana tumuloy-tuloy ho ito para talagang bumaba at kahit di nga bumaba, mapigilan ba yung Ng mga bili- Sana lang walang pumalag na mga LGU. Kasi pag pumalag ang mga LGU rito, siyempre, kahit papaano, pagdating ng eleksyon, sila pa rin naman nilalapitan nitong mga politikong to. So, sana panindigan lang ni Marcos itong gagawin niyang kautusan na to. Kasi malaking bagay talaga to, yung mga nagdi-deliver ng gulay at mga bigas-bigas na yan. Mga isda. Siyempre, malaking tipid sa kanila yan. Diba? Magkano rin nung binabayaran nila dyan? Ian. We are doing this to ease the doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura. Palakpakan kita dyan. Dapat matuwa tayo pag may maganda. Di ba na ginawa? Kasi ganyan tayo dito, hindi tayo panatiko. Yung panatikong pag anti-Marcos ka na dahil di mo binoto si Marcos, anti ka na sa lahat. Huwag ganun. Pasensya na, hindi ako ganun na kung naghahanap kayo ng panatiko, doon na lang po kayo sa iba. Ako hindi ako panatiko. Kung may magandang ginawa yung mama, papalakpakan ko. Kung pangit, pasensya ka na. Kaya nga nandito ako Isa ako sa naniniwala dito sa sinasabi ni Ban. Tama nga naman. Kung tama naman ang ginawa, bakit di natin purihin? Diba? Yung mali, di banatan natin. Diba? Yari ka sa akin. Diba? At bawasan din sana ang tax ng food and perishable. Pero dapat balance din. Baka mamaya naman wala na tayo kitang Ako, alam mo kung gusto ko talagang gawin? Ako gusto ko. Ewan ko taasan yung sin tax. Taasan talaga. Kasi hindi naman mapipigilan yung kasalanan ng mga tao. De, biro lang. Hindi totoo isipin mo. Kaya nga, ewan ko kung napapansin nyo kayo mga taga-ibang bansa, ang mamahal ng mga garilyo-garilyo nyo. Kaya nga yung iba, pag umuwi ng Pilipinas, dito bumibili ng maramihang yosi. Diba? Atas dinadala sa bansa nila kasi dito. Totoo yun. Sa ibang bansa talagang grabe ang presyo ng mga yosi-yosi doon, ng mga alak-alak. Kasi as much as possible, walang dapat bumili niyan. Pero may bumibili pa rin. Pero yun nga, tinaasan nila para malimitahan lang yung mga magbabalak na pumasok sa ganyang bisyo. So, dito sa Pilipinas, sana ganun din nga gawin. Kasi medyo malaki rin naman yung makukuwang pondo sa syntax na yan. So, may punto. Sa atin, mura. Taasan nyo yung tax doon. Kasi lulong naman sila sa yosi. Wala silang choice. Mag-yosi pa rin yan. Hindi lang yosi. Pati pati vape. Naku po, taasan nyo yan. Di ba? Para yung mga pakonyo dyan, na mga kabataan na hindi naman naninigarilyo, biglang nag-vape. Hindi, kaya lang alam. Totoo yan. Maraming kabataan ngayon ang nalululong sa vape. Bakit? Kasi afford pa nilang bumili niyan Pero once taasan mo yung tax niyan, at hindi na maging affordable sa mga kabataan, so liliit na lang yung chances na may magbe-vape. Di ba? So, maganda yung nagiging punto rito. May isa mga iba nagbe-vape yan kasi baho hininga niyan Totoo lang kaya nagbe-vape yan. Para matakpan yung baho ng hininga nila, nagbe-vape na sila. Taasan mo yan. Tapos pati alak, lalong-lalo na yung mga mumurahing alak. Hindi kasi yung mga mamahaling alak, medyo mataas tanta yun. Pero mahalan mo yung yung mga alak na sobrang mura,
yung mga ano, I'm parempador rights, ganun. Rumba. Di ba? Tingnan ko lang. Kasi hindi naman titigil yan sa kaiinom yung mga walang yan eh. Wala na nga pera, umiinom pa eh. Taasan mo pa kaya, di ba? Taasin, doblehin mo. Pangulong Marcos! Tama eh. Doble mo yung syntax niyan. Meron pa rin naman bibili niya. Kikita pa rin naman itong mga kumpanyan to eh. Dapat lang talaga maging prohibited lang sa mga kabataan yan. Sa mga manginginom, magreklamo lang yan pero bibili pa rin yung mga yan. Kasi nasa sistema nila yung alak eh. Doblehin nyo yung mga tax ng garilyo, alak, sugal. Ang magiging transportation. Ay, wag lang ang kape ha, wag lang ang kape. Mag-aaway tayo dyan. Magyayarian tayo dyan. Hindi, totoo naman eh. Alam niyo kung bakit yung ano na yan, hindi talaga mababawasan yan. Kahit anong pigil mo, mantakin mo, yung sigarilyo nga, itsura ng sigarilyo eh. Nandun na isipin mo to ha, ganito. Tamaan, wag magalit. Pasensya na. Kita mo nga sa sigarilyo, di ba? Nandun na nga nakasulat. Ito ang future mo. Wasak yung... Isipin niyo yun. Which is, hindi naman nila ginawa-gawa yung picture na yun eh. Yun talaga ang ending ng mga nagyoyosi. Yung mga may cancer sa throat, wasak ang baga, as in, yun ang talagang ending ng naninigarilyo. Cancer. Mamatay sa kung ano-ano. Di ba? Pero yet, alam na nila. Ito mangyayari sa akin. Bibili pa rin sila. Diba? Choices na talaga nila yun eh. So, taasan nyo na lang yung tax ng mga yan. Kung talagang gusto nila magkasakit ng ganun, choice nila yun. So, wala nang magiging remedyo sa kanila dahil talagang lulong na sila ron eh. Isipin mo yun, ganun katindi po ang bisyo ng tao. Kaya pag tinaasan mo tax niyan, naku po. Gaganon pa rin yan ng gaganyan. Panag ng Pangulo, importanteng suspendihin ang mga ganitong bayarin para iwas abala sa mga delivery truck. Mahalaga raw kasing gawing simple lang ang proseso na inuobliga sa mga transport. Alam mo, taasan mo pa tax? Yung Viva Max. De, biro lang. Magkano ba mag-subscribe sa Viva Max? Di ko alam ha. Sige nga, Gasky, nandiyan ka? Diego Latigo, magkano ba? Tindihan mo tax yan, doblehin mo? Wala na, orange tights lang sila pupunta, libre pa. Para agad maihatid ang mga produktong dala ng mga ito. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. Alinsunod din sa EO, may 30 araw ang lahat ng LGU na mabigyan ng kopya ng kani-kanilang mga ordinansa tungkol sa pass-through fees sa Department of Interior and Local Government. Ito ay para mapag-aralan ng mga ito kasama ang Departments of Transportation, Public Works and Highways, Finance at ang Anti-Red Tape Authority. Hindi naman sakop ng utos ng Pangulo ang mga expressway na hawak ng pribadong sektor. Hindi kasama expressway. Naku po. Sayang. Pero malaking bagay sana kung kasama. Pero syempre, private nga naman yun. How sad. Pero siguro baka pwedeng bawasan man lang, no? Imbes na 100%, kahit mga 75% lang yung bayaran nila para medyo naman okay, magkaroon lang sila ng sarili lang lane para mabilis. Ginawa nga naman nila yun. Syempre, kailangan nating pagbayaran din ng mga di ba? Ay, nako. Ayun na nga, So, yun lang. Maganda yung ginawa ni Pangulong Marcos dito. So, dito thumbs up na bigyan natin siya ng thumbs up. Sana magtuloy-tuloy yung mga magagandang mga plano niya
para matulungan itong mga maliliit, especially siyempre yung mga mahihirap ang mas makikinabang dyan dahil ma-afford na nila yung mga bilihin. Mapipigilan ba yung pagtaas ng presyo? So, ma-afford na. So, maraming salamat dito, Pangulong Marcos.